Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Era, sasabihin na sa mati niya ang buong katotohanan. Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilet Matias. Tuluyan na nga sanang makakaligtas ang ating bida na si Lilet Matias kung hindi nga lang ito bumalik sa loob ng warehouse para iligtas itong si Era dahil hindi daw kakayanin ng konsensya nitong si Lilet kung sakaling may masamang mangyari dito kay Era. Kung hindi nga lang alam nitong si Lilet ay napakasama at napakamakasarili ng ugali nitong si Era dahil binalak nitong si Era na iwan siya sa kamay ng mga kidnappers kahit pa nga sinabihan na ni Tinang Ses si Lilet na isipin naman niya ang sarili niya ay nagpursige pa rin si Lilet na sundan at hanapin si Era at Sally dahil gustong gusto ni Lilet na mailigtas itong si Era sa kamay ni Sally. Nang makita nga nitong si Lilet si Era na tinututukan ng baril nitong si Sally ay labis na nataranta itong si Lilet dahil alam nga natin na itong si Sally ay wala ngang sinasanto kahit na sino. Kaya buong akala nitong si Lilet ay maililigtas niya itong si Era sa kamay nitong si Sally. Ang hindi alam ni Lilet ay mas lalo pang mapapalala ni Lilet ang kalagayan nitong si Era. Tumakbo si Lilet papunta at palapit dito kay Era at itinulak ni Lilet si Era ng napakalakas. Paglingon ni Lilet, nakita ni Lilet si Era na gumugulong nasa hagdan. Hindi lubos maisip ni Lilet na hagdan pala ang pinagtulakan ni Lilet kay Era dahil sa sobrang taranta nito na mailigtas itong si Era. Sa kademonyohan ni Sally, tuwang-tuwa si Sally dahil si Lilet na mismo ang naglagay sa panganib ng buhay nitong si Attorney Era. Samantala si Lilet ay takot na takot sa sinapit at nagawa niya dito kay Era. Sa sobrang takot ni Lilet ay hindi agad makaisip si Lilet ng gagawin niya kay Era. Ang tanging nagawa na lang nitong si Lilet ay sumigaw ng Era. Hinostage muli ni Sally si Lilet. Sinabi ni Sally kay Lilet, "Bakit kasi bida-bida ka, Lilet? Bakit binalikan mo pa si Era? Di ba magkaaway kayong dalawa? Di ba ayaw ni Era sa'yo? Imbis na iligtas ka na ngayon sabay tayong mamamatay at magpupunta sa impyerno. Alam ko naman na hindi na ako makakalabas pa ng buhay dito sa warehouse, kaya mas pipiliin kong isama ka sa hukay para kahit papaano nakapaghiganti na ko ang kapatid kong si Carding." Pilit nakikiusap si Lilet kay Sally. Napakawalan na siya para malapitan na ni Lilet itong si Era. Dahil sa rindi ni Sally kay Lilet, nagawa ngang itulak din ni Sally itong si Lilet dito sa hagdan. Sanhi para mahulog din si Lilet sa mataas na hagdan na pinagtulakan din ni Lilet kay Era. Pagtulak ni Sally kay Lilet, sinubukan ni Sally na tumakas pa at iligtas ang sarili. Pero huli na ang lahat. Nakarating na ang mga kapulisan kung saan naroon itong si Sally at agad dinakip ng mga pulis itong si Sally. Pagkahuli kay Sally, agad nang pumasok sila Tinang Ses sa loob nitong warehouse para hanapin at sundan ang mga pulis. Laking gulat ni Ses at ni Meredith nang ang dalawang anak nila ay nakahandusay sa hagdan at wala nang malay. Nanghingi ng saklolo si Ses sa mga pulis na dalhin na agad si Lilet at Era sa pinakamalapit na ospital para magamot at matignan kung ano ang kalagayan nila. Nagdurugo ang puso nitong si Ses sa sinapit ni Lilet sa kamay nitong si Sally. Pinalakas ni Kurt ang loob nitong si Ses na wag nang masyadong mag-alala kay Lilet dahil napakalakas at palaban na tao ni Lilet, kaya kakayanin ni Lilet lahat ng pagsubok na dumarating sa buhay niya. Nakarating na nga sila sa malapit na ospital. Iyak nang iyak si Ses habang tinutulak si Lilet papasok ng ER.
dahil hanggang ngayon ay hindi pa din ito nagkakamalay. Ganon din itong si Meredith kay Eira. Alalang-alala si Meredith sa sinapit ng anak na si Eira. Halos pareho din ng nararamdaman ng pag-aalala niya kay Lilet dahil kahit nasa peligro nga ang buhay nila nung nasa kamay sila ng mga kidnappers ay nagkaroon naman silang dalawa ng closeness nitong si Lilet kaya tuluyan na silang nakapag-ayos nito. Samantala si Ces ay dinamayan itong si Attorney Meredith dahil ramdam din ni Ces kung gaano kasakit ang nararamdaman ni Meredith para sa anak na si Eira. Dito na nga nagkasundo si Ces at itong si Attorney Meredith. Pinalakas ni Ces ang loob ni Meredith. Sinabi ni Ces kay Meredith, "Lakasan mo lang ang loob mo, Attorney Simons. May awa ang Diyos. Hindi niya pababayaan ang mga anak natin." Dito na nga kinuha ni Ces ang pagkakataon para makapagpasalamat kay Meredith. "Nagpapasalamat pa din ako na nandun ka sa tabi ni Lilet nung mga oras na wala ako dahil nagkaroon siya ng nanay. Alam kong hindi mo pinabayaan si Lilet, kaya nagpapasalamat ako sa iyo, Attorney Meredith, dahil hindi mo iniwan hanggang dulo si Lilet." Sumagot si Meredith, "Ganun din naman si Lilet sa akin. Hindi niya ako iniwan kahit anong mangyari, kahit ang laki na ng tsansa para makatakas dahil ilang beses ko na siyang pinatakas. Pero pinili niyang hindi ako iwan at sabay daw kaming tatakas at makakauwi ng ligtas. Napakabait ni Lilet. Kung nabubuhay lang siguro yung anak ko, gusto ko katulad siya ni Lilet. Ang swerte mo kay Lilet dahil napakabuti niyang bata." Nagyakapan si Ces at si Meredith. Maya-maya, dumating na ang doktor na tumingin kay Eira at kay Lilet. Agad-agad tinanong ni Ces ang doktor, "Ligtas na po ba ang mga anak namin?" Sumagot ang doktor, "Sa ngayon, inaantay na lang natin na magising si Lilet. Si Eira naman, kailangan natin siyang obserbahan dahil matindi ang pagkakabagok ng ulo nito. Titignan natin kung may bleeding ba sa loob ng ulo nito." Labis na napighati ang naramdaman nitong si Meredith. Mabuti na lang at nandyan si Spanky at dinamayan niya ito. Pinuntahan ni Meredith si Eira sa kwarto nito at kinausap na lumaban pa ito para sa kanila dahil hindi kaya ni Meredith na mawalan pa ng isa pang anak. Samantala sa kwarto naman ni Lilet, nag-aantay na ang buong pamilya ni Lilet sa paggising nito. Maya-maya biglang bumangon si Lilet. Agad niyang hinanap si Eira. Gustong-gustong bumangon ni Lilet at puntahan si Eira sa kwarto nito. Nakukonsensya si Lilet sa nangyari kay Eira. Siya daw ang may kasalanan kung bakit nahulog si Eira sa hagdan dahil tinulak niya ito. Kaya kailangan daw ni Lilet na puntahan si Eira para siguraduhin na ligtas si Eira. Sinabi ni Ces na okay lang si Eira. Inoobserbahan lang siya at inaantay lang din na magising. "Puntahan mo na lang si Eira kapag okay ka na. Sigurado akong maiintindihan ka naman ni Meredith kung bakit mo tinulak si Eira. Ano kaya ang naging kondisyon ni Eira sa pagkabagok niya? Aaminin na kaya ni Eira kay Meredith once na ito'y magising?" Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.